Dito sa mundo ng social media ay pwede ka magpasikat kahit na hindi mo alam ang pinagsasabi mo. At hindi porke isang abogado ay tama na ang sinasabi. Meron akong kilala na isang abogado na walang utak na nagtuturo ng mali sa kanya mga subscriber. Ang mga naniniwala sa kanya ay tinuturuan niya ng mga maling pakahulugan ng batas. Katulad ng pagdadala ng minor sa isang hotel kahit na hindi mo ito kamag-anak. Ito daw ay hindi labag sa batas. Pakinggan ninyo ito. Ito mga kabatas natin. Dapat kasi ang tinitignan dito ni Raffy Tulfo, no? Tinitignan ni Raffy Tulfo dito, is it illegal? Diba? Kapag hindi illegal naman, hindi mo pwedeng ipagbawal. Like for example, yung mga mas nakakatanda, dadalhin yung minor sa isang hotel. Hindi naman illegal yun eh. Tuloy natin. Hindi po hinahanapan ng ID yung mga pumapasok ng mga kababaihan doon. Hindi kasi illegal. Hotel at saka motel. Ganyan po kasalaula ang paniniwala ng abogado na yan na ang pangalan ay Atty. Libayan. Muli na naman siya nagkalat sa mundo ng social media nang tinutulan niya si Senator Raffy Tulfo. At ito ang kanyang sinabi patungkol sa mga nakulong na walang kasalanan, na walang pambayad sa abogado. Tama po. We agree, Your Honor. Kasi sabi mo, Support po kasi yung legal advice, that's laway. Tama po. That's not worth anything. Yun. Yan po yung laway. Legal advice is laway. That's not worth anything. Kaya pala hindi ka nakikinig doon sa mga sa mga abogado mo. Tingnan mo nangyayari sa iyo. Yan po yung laway. Tama po. We agree, Your Honor. Kasi sabi mo, Support po kasi yung legal advice, that's laway. Tama po. That's not worth anything. Yan po yung Bakit laway. kaya may mga nagbabayad na tao sa mga abogado para Para sa legal advice. Dito po ay agree sa kanyang abogado na si Atty. Richard ng CHR. Pwede ka naman mag-disagree, Libayan, pero huwag ka naman bastos. Ipakita mo ang pagiging abogado mo, hindi ang kabastusan ng bunganga mo. Malinaw na ang tinutukoy ni Senator Raffy Tulfo dito ay ang mga nakakulong na walang pampiyansa, na mga walang kasalanan. Inatasan niya ang CHR na ipagtanggol ang mga ito, ngunit ang sinabi ng CHR na legal advice lamang ang kanilang maibibigay. Kaya uminit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo at sinabi niya na laway lang yung legal advice. Ang dapat ninyong gawin ay i-represent ninyo ang kababayan natin na mahihirap na nakakulong na walang kasalanan. Ang papaliwanag ko lamang ho, during our visit, aside from the anti-torture drive of the Commission and the inspection of the facilities and the condition of the PDLs, ang binibigay ho naming assistance sa mga persons deprived of liberty consists of legal advice, counseling, psychosocial services, case follow-ups, and monitoring, linkages with the families. Teka muna, legal advice. So binibigyan yung legal advice yung preso. Opo. It's not worth anything. Doon sa pobre preso, advice nyo, ito yung karapatan nyo, sabi nyo. Kaya nga siya nandun Hindi lang po tungkol dahil yung doon. kanyang karapatan natapakan eh. Hindi, you are there not only to tell him what is karapatan, Yes. what is his karapatan, you were there para siguraduhin yung kanyang karapatan ay naprotektahan at makakuha siya ng pakinabang. We agree, sa Your inyo. Honor. We Huwag agree, lang Your po yung laway. Tama po. We agree, Your Honor. Kasi sabi mo, Support po kasi yung legal Commission. advice, that's laway. Tama po. That's not worth anything. Pero kaya ho ang komisyon ay nagsasagawa ng ganito bilang suporta po. Dahil alam ho natin na ang mga abogado na kapiit o may pending na kaso ay mayroon hong mga abogado po sila. Sila po yung nire-representa maaari ng mga private lawyers or public attorney. Hindi po ang CHR. Let's not talk about yung private lawyers. Let's talk about yung mga pobre na nirepresent ng PAO. And alam Yes. naman natin, overwhelmed ang PAO din. So, bubisita kayo para bigyan sila ng legal advice. Like I said, for the second time, it ain't worth nothing. Yung pagbibigay mo ng advice sa isang pobreng, halimbawa, balot vendor na nakulong, wrongly accused, pagbibigay sa kanyang legal advice, wala siyang pakinabang doon. Ang gusto ko, yung sasabihin mo sa kanya, ba't ka nakulong? Ito po, kaya ako nakinulong, napagbintangan ako, tutulungan kita na mailabas kita rito dahil mali pala yung pagka-inquest sa iyo. Yun ang gusto ko marinig. We don't have that service, Your Honor. Then you should have. Yan Then you should po have. ay If you need binibigay- budget, then I'll support Yeah. your agency na magkaroon Well, ng if- budget. That's Yeah. more important than legal advice kasi again, legal advice is laway. Napakaganda ng adhikain ni Senator Raffy Tulfo at sinamantala niya ang pagkakataon na ito na maipatupad ng tama ang mandato ng CHR bago niya ito bigyan ng budget. Kaya masisisi mo ba mga tao bakit nila gusto ang pamumuno ni Senator Raffy Tulfo? Maraming mga kababayan natin ang inaapi ng mga tao na may kapangyarihan. Kanino pa sila tatakbo kung yung mismong nirereklamo nila ay may pera at may kapangyarihan? Salamat at mayroon Raffy Tulfo na pwede natin pagsumbungan. Meloya po.